Isang dalagang may malaking pangarap na may matabang puso. Iyan si Gina Lima at yan din ang pinangahawakan ng kanyang mga mahal sa buhay. May pait sa social media at napakaraming napipilitang magsalita. Ngunit kakaunti lang ang naglalaan ng oras upang marinig ang mga boses ng mga nagdadalamhati. Naghihintay sila sa opisyal na resulta ukol sa kanyang pagpanaw habang sinusubukang protektahan ang kanyang alaala mula sa ingay na umaalingaw-ngaw sa paligid. At ang tanging nais ng mga taong nagmamahal sa kanya ay isang pag-alala sa kanya noong nabubuhay pa siya. Kung sino si Gina na kilala nila. Ngayon aalamin natin ang ilang bahagi ng buhay ni Gina Lima mula sa kanyang pinagmulan, pagkatao at mga ambisyon. Si Gina Lima ay ipinanganak noong January 27, 2002 sa Bayugan, Agusan del Sur. Siya ay 23 taong gulang sa oras ng kanyang kamatayan. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid mula sa 3 nakakatandang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki na sobrang close sa isa't isa. Kamakailan lang bago ang kanyang pagpanaw, ang isa sa kanyang mga kapatid na babae na isa ding content creator ay hinikayat siyang umuwi sa kanilang bayan. Sa kanyang post noong September 13 na nai-translate ko na sa Tagalog, sinabi nito na, "I miss you, Gina Lima. Ikaw lang ang malayo sa ating magkakapatid. Nandito kaming 4 sa Bayugan. Sana dito ka rin nakatira sa Bayugan. Ingat ka na lang palagi sa Manila." Nag-aral si Gina sa San Jose High School sa Mauban, Quezon. At ayon sa kanyang Facebook profile, nag-aral siya sa STI College, Santa Mesa. Ngunit ang mga detalye tungkol sa kursong kinuha niya ay hindi isinapubliko. Sa throwback photo na ipinost ng isa sa kanyang mga kapatid na si Jennifer Lima, sinasariwa nito ang magandang kapatid mula pagkabata na nakukuhang muse or minsan sumasali bilang majorette sa kanilang foundation day sa paaralan. At matapos lisanin ang Agusan, tuluyang nanirahan si Gina sa Quezon City, kung saan sinimulan niyang bumuo ng karera sa buhay, tulad ng pagpasok niya sa mundo ng pagmamodelo, pag-acting, at influencer sa social media. At siya ay nakilala bilang adult star na nag-stream sa Viva Max na Filipino adult platform. Gumanap din siya sa 2018 movie na may fairy tale love story na pinagbibidahan ni Elmo Magalona at Chanela Salvador. Bukod doon ay sinama din siya ng photographer na si Jay Bernardo sa isang shoot na ginanap noong March 29, 2005 na may title na The Model Life Open Shoot via Viva Max Edition sa Antipolo bilang pag-promote sa Viva Max Entertainment. Maliban dito siya ay kinuha din bilang endorser ng herbal capsule brand na Drive Max. Si Gina ay napakaraming tagahanga sa larangan ng social media, kabilang ang 1.4 million followers niya sa TikTok, 410,000 followers sa Facebook at 180,000 followers sa Instagram. At para sa kanyang personal na buhay, inilarawan siya ng kanyang kaibigan bilang isang taong puno ng buhay, dedikasyon at ambisyon. Isang taong laging nangangarap na makamit ang higit pa. Marami sa mga mensaheng naiwan sa kanyang Facebook wall pagkatapos ng kanyang pagpanaw ay nagsalita tungkol sa kanyang determinasyon na gawing itong malaki at lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang sarili. At makikita sa kanyang Instagram ang kanyang pagmamahal sa paglalakbay, nightlife at pagkukol ng oras kasama ang kanyang malalapit na kaibigan sa inuman, sayawan at late night gatherings. Wala ng buhay ng dalhin sa ospital ang 23 anyos na freelance model sa Quezon City. Ayon sa pulisya, gabi nitong linggo nang isugod siya sa pagamutan ng dati niyang kasintahan. Umanaw si Gina noong gabi ng November 16, 2025. Ayon sa ginawang pag-iimbestiga ng hepe ng Criminal Investigation and Detention Unit ng Quezon City Police District na si Police Edison Wano, sinabi sa kanya ng ex-boyfriend ni Gina na si Ivan Cesar Ronquillo na isang freelance model at influencer. Di umano ay hiwalay na sila ni Gina, ngunit patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. At noong November 15 ay binisita niya si Gina sa kondo nito sa Quezon City at nagkaroon ng simpleng inuman. At bandang 8 o'clock ng umaga, kinabukasan ng November 16,
ay umuwi sila sa bahay nila Ivan sa Quezon City. Bandang 12 p.m., pareho silang nagpahinga at natulog. At nang magising si Ivan ng 8 o'clock ng gabi, ay sinubukan daw niyang gisingin si Gina. Ngunit hindi na ito gumagalaw. Sa takot na nadama ay dali-dali niyang tinawag ang kanyang ama at sinamahan siyang isugod si Gina sa Quezon City General Hospital, kung saan ito'y idinideklarang patay na. Nakasaad sa unang ulat ng hospital na ang sanhi ng kamatayan ay cardiorespiratory distress. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagkawala ng oxygen sa katawan. Kaya nahihirapang huminga ang biktima na nauuwi sa kamatayan. Makikita sa videong ito na ipinost ni Ivan na mukhang may iniinda talagang karamdaman si Gina. Samantala, nang bisitahin ng investigador ang bahay ni Ivan para magsagawa ng investigasyon, ay wala silang nakitang anumang kahina-hinala na may naganap na kaguluhan. At naiulat din na ang katawan ni Gina ay hindi nakita ng anumang sugat o palatandaan ng pananakal. At sa ibinigay na pahayag ng kapulisan sa media, sila'y nagsabi na hindi nila isinasantabi na may kinalaman ito sa droga. Dahil nakakita sila ng ilang tableta at suspected kush o tinatawag na marijuana sa bahay ni Ivan. At habang kumakalat sa internet ang balita sa pagkamatay ni Gina Lima, nagsimulang maghinala ang mga netizen. Dahil marami sa mga kaibigan ni Gina na ilang beses nilang napansin ang mga pasa sa kanyang katawan. Iginigiit nila na si Ivan Cesar Ronquillo daw ay pisikal na inabuso ang modelo. Ngunit kapansin-pansin din ang mga paratang na hindi pa naman napapatunayan. At ayon naman sa kapatid ni Gina, sa kanyang post sa Facebook page ay nakikiusap siyang tigilan ng ilang netizen ang pagpapakalat ng ilang fake news hinggil sa ikinamatay ng kapatid, dahil maging sila ay naghihintay pa sa resulta ng autopsy. Ibig sabihin na kahit si Ivan ang huling kasama at siyang naghatid kay Gina sa ospital, ay hindi sila naniniwala na binugbog nga ni Ivan si Gina, dahilan para ikamatay nito. Nasinundan ng isang netizen na nag-comment sa isang post, "Huwag kang musga bago pa man dumating ang matibay na ebidensya. Oo, suspect siya. Pero mukhang hanggang ngayon ay wala pang naaresto. At isa pa, siya ang taong nagdala sa kanya sa hospital." Bago nun, habang nasa ospital si Gina, ay nagsuguran ang kanyang mga kaibigan nang malaman nila ang nangyari dito. At hinihinalang binugbog ni Ivan ang ex-girlfriend. Kaya naman sinaktan nila si Ivan. At nitong umaga ng November 19, dahil sa panggigipit at maling paratang sa social media, ang hinuhusgahan na si Ivan Cesar ay sumunod kay Gina. Sa kanyang mga huling post sa Facebook account, ay binanggit niya ang isang pangalan ng lalaki na kaibigan ni Gina na siyang nanakit sa kanya sa hospital at sumira sa kanyang mukha. Kasunod nito ang salitang justice, hindi lang sa pananakit sa kanya, kundi pati sa pagpapakalap ng maling impormasyon sa Facebook tungkol sa pagkamatay ni Gina. Matatandaan ang lalaking ito ang unang nagpakalat sa social media na di umano ay napatay ni Ivan si Gina sa pambubugbog, na siyang nagpaalarma sa netizen. Sa mga huling mensahe ni Ivan, sinabi niya dito na mahal niya si Gina, kaya susunod daw siya kung nasan man ito ngayon. At dahil sa hindi na kinaya ang lahat, ay tuluyan na niyang winakasan ang sariling buhay. Natagpuan siya ng kanyang mga kaanak na wala ng buhay sa kanyang kwarto. Agad naman siyang sinugod sa Quezon City General Hospital, ngunit huli na ang lahat. At ayon sa inilabas na final report ng QCPD sa autopsy na isinagawa sa katawan ni Gina, ay nilinaw nila na walang nangyaring pambubugbog. Bagkus ay nakitaan nila ito ng labis na paninikip ng puso at labis na tubig sa baga, dahilan ng kanyang kamatayan. Habang mainit ang mga usap-usapan sa online at patuloy na pinapalakas ang mga sensitibong issue na bumabalot sa misteryosong pagpanaw ni Gina na sinundan ni Ivan, ang tanging mahirap na katotohanan dito ay ang pagkawala ni Gina at Ivan na nagpayanig sa kanilang buong pamilya, mga kaibigan at tagahanga. Ngayon ang kasong ito ay maituturing na nating case close. Para sa dalawang nagmahalan at ngayon ay namaalam, may you rest in peace. Magsilbing aral sana ito sa lahat. Huwag tayong mapanghusga. Tandaan natin,
Hindi lahat ng narinig nyo ay totoo. Marami ang nagpapanggap, kumukubli sa mga anino, at nangliligaw ng kaisipan upang manira ng buhay ng iba. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.